Nanay, nanay ko, gumising ka, Nay. Niyakap ko na lamang ng mahigpit ang aking kapatid para maramdaman niyang may karamay siya sa kanyang pinagdaraanan. Malamang ay narinig ni Tate Berto ang aming pagtangis kaya nagmamadali ito sa pag-uwi. Napatakbo si Tate Berto at agad na nanggilid ang mga masaganang luha sa kanyang mga mata habang niyayakap ang katawan ng aking ina. Asawa ko, magbabayad kung sino man na may kagagawan ng pagkamatay mo, asawa ko. Pinapangako ko yan. Mapagpalang araw, Sir Joseph. Tawagin niyo na lamang po akong Kaloy. 58 taong gulang na at isang magsasaka. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento na hango sa totoong kaganapan noong ako'y 14 na taong gulang pa lamang. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa Guimaras. Masasabi ko na ang aming lugar ay pinag-iwanan ng kabiasnan ng panahong yon. Payak ang aming pamumuhay at halos ang lahat ay nakadepende sa lumang paniniwala. Taong 1980, ang aking ama isang mangingisda. Sa tuwing magpapalaot siya noon, ay kalimitang 3 lamang kaming naiiwan sa bahay. Si Nanay Perta, ako, at ang aking nakababatang kapatid. Tuwing alas 5 ng hapon ay umaalis na si tatay. Inaabot si tatay ng madaling araw kapag siya umuwi na. Bago umalis si tatay ay mahigpit niyang ibinibiling palagi sa aking ina na huwag kaming lalabas ng bahay tuwing sumasapit ng takip silim. Siguraduhin nakasarado ang bawat pintuan. Noong panahong yun ay kasalukuyang ipinagbubuntis ni inay ang aking bunsong kapatid. Noong una ay akala ko'y ayaw lamang ni tatay na mahamugan si nanay dahil nga sa buntis ito. Hanggang sa napansin kong tuwing naghahanda si tatay para pumalaot ay sakto naman na dumaraan ng isang matandang babae. Nang sabi-sabi ay isa umano itong aswang. Isang hapon habang naghahanda si tatay na pumalaot ay nakita ko muli ang pagdaan ng matandang babae. Perta, aalis na ako ah. Huwag na huwag kayong lalabas at siguraduhin mo na nakasarado ang bawat bintana at pinto bago kayo matulog. Sige Berto, mag-iingat ka rin. Tuluyan na nga nakaalis si Tatay Berto. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay nakarinig kami ni nanay ng ingay at paglilikot ng aming mga alagang manok at kambing sa silong. Kaloy anak, pwede mo ba akong samahan sa labas para tignan ang ating alagang hayop sa silong? Pero nay, di ba kabilin-bilinan ni Tatay Berto na huwag tayong lalabas? Saglit lang naman tayo anak, baka pinasok ng mabangis na hayop ang ating mga alaga. Hindi biro ang pagod natin para lang maparami ang alaga nating hayop. Wala na ako nagawa kundi samahan si Nanay Perta na mag-usisa sa silong. Lumabas kami sa kabila ng kabilin-bilinan ni Tatay Berto na huwag kaming lalabas ng bahay pagkagat ng dilim. Noong makarating kami ni Nanay Perta sa kulungan ng aming alagang hayop ay tumigil na sila sa paglilikot. Binilang ni Nanay Perta ang mga alaga naming kambing at kanyang nadiskubre na may nawawala. Kalimitan ay ako ang sinasama ni Tatay Berto na kumuha ng mga kambing sa aming pinapastulan kaya agad niya akong inusisa. Kaloy, hindi mo ba nahalata kanina na mayroong nawawala sa mga alaga nating kambing? Sigurado ako na nakumpleto ang alaga nating kambing bago ko sila pinasok ng kulungan. Saan kaya napunta ang isang nawawala? Pinili pa talaga na kuhanin ang pinakamalusog na palahian. Sa palagay ko nay, nakawala yon. Nakalas ang harang na inilagay ko sa pintuan eh. Hindi kaya may nakapasok na magnanakaw anak? Natigilan kami ni inay sa pag-uusap nang biglang marinig namin ang palaho ni Miro na aking nakababatang kapatid sa loob ng aming bahay. Naiwan namin si Miro na mag-isang natutulog sa silid. Nagmamadaling isinarado ni inay ang kulungan at sabay kaming tumakbo papasok sa loob ng bahay. Maingat ang takbo namin papasok dahil may kabigatan na ang 6 na buwang ipinagbubuntis ni Nanay Perta. Malaki na ang kanyang tiyan at hirap na itong kumilos. Pagdating namin sa loob ay agad kaming sinakluban ng takot noong makita namin ang nagkalat na patak ng dugo sa loob ng aming bahay. Bakit may mga patak ng dugo rito sa loob ng ating bahay? Saan ito nanggaling? Bumaling ang atensyon namin ni Nanay Perta sa loob ng kwarto noong muling umalingaw-ngaw ang hiyaw ni Miro. Nagunahan kami ni Nanay Perta na pumasok sa loob ng kwarto at doon inadatnan namin si Miro
na nanginginig sa takot habang nakatuon ang kanyang paningin sa bubungan. Anak, anong nangyayari sa iyo? May nakita ka ba nakakatakot kaya ka nagkakaganyan? Tinanong siya ni Nanay Berta ng paulit-ulit ngunit naging tulala lamang ang aking kapatid. Kaloy anak, kumuha ka ng luya sa kusina dahil malakas ang hinala ko na isang aswang ang may kagagawan nito kaya nagkakaganito ang kapatid mo. Hindi ko na naisip pang matakot habang lumalabas dahil lang nasa isip ko'y nakatuon sa nangyayari sa aking kapatid. Kaloy, bilisan mo Kaloy! Napatakbo ko pabalik nang marinig ko ang sigaw ni Nanay Berta. Naabutan ko si Miro na nangingisay habang nakatirik ang mata. Nay, ano pong nangyayari kay Miro? Inaaswang ang kapatid mo. Siguradong umaaligid lamang sa paligid ang aswang. Ito na po ang pinapakuha niyo, inay. Ito na po ang luya. Mabilis na inilapat ni Nanay Berta ang iniabot kong luya sa ulo, dibdib, pamulsuhan, pusod at talampakan. Iginuhit niya yun ng pakros sa katawan ng aking kapatid. Mababa na ang takot at pag-aalala sa kanyang buka. Nay, kumusta na po si Miro? Nagagalaw na niya ang mata niya anak. Tumayo si Nanay Berta at nagbalinga-linga sa paligid. May hinahanap ka, Nay? May kukunin lang ako anak sa kusina. Diyan ka lang muna. Huwag na huwag mong aalisin ang paningin mo sa iyong kapatid. Opo, Nay, babantayan ko po si Miro. Buong pagtataka ko dahil sa pagbalik ng aking inay ay may dala na siyang kalamansi at asin. Para saan po yan, Nay? Hindi tumugon si Nanay Berta sa halip ay sumenyas siyang tumahimik ako. Hindi siya tumingin sa mesa. Napatingin din ako doon. Nalaki ang aking mga mata nang mabungaran ko ron ang nakakatakot na tanawin. May magkapares na mga matang umaapoy na nakadungaw sa siwang ng aming bahay. Naalala kong may ibinigay na langis si Lolo Amorsolo sa amin. Ipinatong niya yon sa aming tukador para umano maging palatandaan sakaling may mapadako na aswang sa amin. Agad ko yung kinuha para ipakita sa aking ina. Tumakbo ko papunta sa sala para kunin ang langis na ibinigay ng aking Lolo Amorsolo. Napadaing ako sa sobrang init ng tumampito sa aking balat. Sinakluban ako ng takot nang makita ko ang langis na binigay ng aking lolo. Nakumukulo at sobrang nag-iinit ang bote na kinalalagyan nito. Ang langis na ibinigay ni Lolo Amorsolo sa aking inay halos nangalahati na dahil sa pagkulo niya. Pumunta ako sa kinaroroonan ni Nanay Berta para ipakita ang kumukulong langis na yon. Nay, tignan mo ang langis na binigay ni Lolo Amorsolo oh. Gumuhit ang labis na pag-aalala sa buka ni inay. Napatingin ako sa aking kapatid na nanginginig na naman ulit sa labis na takot. Panginoon, gabayan mo po kami na malampasan ng gabing ito. Binulungan ako ni Nanay Berta na haluin ko ang asin at kalamansi na kanyang kinuha sa kusina. Anong gagawin natin dito, Nay? Sa hinalong kalamansi at asin? Naramdaman ko na seryoso ang aming lagay dahil iyon mismo ang nababasa ko sa akto ng aking ina. Nababalisa na si Nanay Berta habang paulit-ulit na sinusuyod ng kanyang paningin ang bawat sulok ng aming silid. Sabay kaming napasigaw ni Nanay nang biglang may kumalabog sa bubungan. Napatingin ako sa bubong dahil sa narinig ko na bumagsak. Kasabay nito ang pagkunin ng isang hayop. Nagkatinginan kami ni inay. Anak, kapag may dumungaw sa siwang, ay kaagad mong wisikan ng kalamansi at asin. Opo, Nay, nakahanda na pong pinaghalong asin at kalamansi dito. Ayan anak, puruhan mo sa mismong mata. Umalingaw ang himpit na daing ng nilalang. Mabilis itong tumakbo paalis. Dinig na dinig namin mula sa loob ang kanyang yabag na palayo. Napuruhan mo ang aswang anak. Sigurado ako na bagong yanggaw lamang yun dahil sa napakabangis. Sa kabila ng ating presensya, hindi pa talaga siya umalis ng basta-basta. Tumayo si Nanay Berta para pumunta sa kusina. Naamoy ko na lamang ang nasusunog na goma. Agad kong inusisa si Nanay Berta nang siya'y makabalik. Nay, bakit nagsunog ka po ng goma? Pangondra yun anak sa aswang. Paraan iyon para maitabo yung bagong yanggaw na aswang. Nanatili kami nakimatsyag sa paligid
at pinapalipas ang sandali hanggang sa sinabi ni inay na pwede na akong bumalik sa pagtulog. Dito ka na muna matulog, Kaloy. Total wala pa naman ang ama mo. Ikaw na lamang po ang matulog, Nay. Babantayan ko na lamang kayo ni Miro. Mamaya na ako matutulog. Hihintayin ko na lang na dumating ang Tatay Berto mo. Sasamahan na lang kita, Nay. Nalipasan na rin po ako ng antok eh. Sige anak, ikaw ang bahala. Pagkalipas ng 1 oras mahigit ay narinig ko na ang yabag ng aking ama. Madaling araw na yun at oras ng kanyang kalimitang pag-uwi. Pagbungad pa lamang ni Tatay Berto sa sala ay agad bumungad sa kanyang nagkalat na pinatak na dugo. Berta, bakit maraming mga nagkalat na patak ng dugo rito? Sa loob ng bahay pati sa bungad ng ating pintuan. Isinalaysay ni Nanay Berta ang buong pangyayari sa aking ama. Rumihistro naman ang pag-aalala sa mukha ni Itay habang nakikinig sa kwento nito. Noong kumalat na ang liwanag sa labas ay agad na pinuntahan ni Tatay ang kulungan ng aming mga alaga sa likod ng aming bahay. Nakumpirma ni Tatay Berto na mayroong nawawala sa aming alagang kambing. Nagtingin-tingin si Tatay Berto sa paligid para hanapin ang nawawalang palahian. Hindi mahanap ni Tatay Berto sa paligid ng kulungan kaya nagbaka sakali siyang maglibot sa aming bahay. Ganun na lamang ang pagkabigla niya nang matanaw ng aming ama ang aming alagang kambing na naroon sa bubungan. Nanlilimahid ito sa dugot, halatang gutay-gutay ang katawan. Agad kumuha si Tatay ng panungkit para maibaba ang warak na katawan ng aming alagang kambing. Sigurado ako, Berto, na hindi ordinaryong hayop ang may kagagawa ng pagkamatay ng ating alaga. Siguradong isang aswang na bagong yanggaw lamang ang may kagagawan nito. Walang kagatul-gatul na pahayag ng aking magulang. Agad na pumaroon si Lolo Amorsolo sa aming bahay nang ipaalam ni Inay sa kanya ang buong pangyayari. Sa sapantahan ni Lolo Amorsolo ay isang aswang nga ang may kagagawan ng pagkamatay ng aming alagang kambing. Ayon na rin sa pamamaraan ng pagpaslang nito, sinaid ang dugo at inubos ang lamang loob. Hindi gawain ng isang ordinaryong nilalangang ganito. Sigurado na isang bagong yanggaw na pag-alagala pagkagat ng dilim. Kailangan na magdobling ingat tayo, lalo na't buntis ka pa, Berta. Bakit po, Lolo Amorsolo? Mahalin tulad sa isang hinog na langka ang isang buntis. Gaano man kalayo ang pagitan, ay sigurado na amoy pa rin ang aswang ang lokasyon ng isang nagdadalang tao. May babaeng matanda na palaging tumaraan dito tuwing hapon, Tay. Malakas ang kutob ko na siya ang aswang na umaatake sa amin pagkagat ng dilim. Hindi mo ba kilala ang matanda na sinasabi mo, anak? Hindi, Tay. Sigurado ako na isa siyang dayo. Kung ganun, anak, mas maigi na gumawa ka na lamang ng paraan, lalo na't buntis ang asawa mo. Delikado ang mga pangyayaring ito para sa kanya at sa mga anak mo. Alam ko po yun, Tay. Kaya kailangan na may gawin ako bago pa may mangyaring masama sa aking mag-ina. Uuwi na muna ako, anak. Babalik lang ako mamaya. Maghahanap ako ng maaaring gamitin na pangontra sakaling umatake muli ang aswang na yon. Sige po, Tay. Hindi na rin muna ako sasama sa pangingisda para may makasama ang aking mag-ina. Umalis na nga si Lolo Amorsolo, ngunit hindi pa ito nakakalayo ay tinawag niya ulit si Tatay. Anak, ilibing mo na agad ang kambing, baka kainin pa yan ng mga aso't mahawahan. Posible po ba yun, Tay? Iba na yun, nakakasigurado. Malay natin baka asong gubat din ang may kagagawan at may daladala pang rabis. Sige po, Tay, ililibing ko na po ngayon din. Tumangutango lamang si Lolo at tuluyan na nga itong umalis. Kinahaponan na hindi na pumalaot si Tatay. Minabuti niyang samahan na muna kami sa bahay. Bandang 5:00 ng hapon nang muling dumaan ang matandang babae. Kinumpronta siya ni Itay para usisain kung bakit panay ang pagdaan niya sa harapan ng aming bahay. Ale, bakit panay ang pagdaan mo dito sa harapan ng aking bahay? Saan ka pumupunta? Hindi ka naman taga rito, ah. Pinukulan lamang ng matatalim na tingin si Tatay ng matandang babae at nagmamadali na itong umalis. Hinarang niya ang matandang babae. Halatang natakot ito dahilan para bilisan ito ang paglalakad. Hindi pa man nakakalayo ang matandang babae ay muli itong lumingon
at dumura sa lupa at paulit-ulit na inaapakan. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan sa mga oras na yon dahil para sa akin ay isa yung pagbabanta. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay agad na umalis si Tatay Berto para pumaraon kay Lolo Amorsolo. Ibinili niya sa akin na bantayan ng matandang babae baka muling bumalik. Pagbalik ni Tatay Berto mula sa bahay ni Lolo Amorsolo ay may dala-dala na siyang buntot pagi at isang pinatulis na bagakay. May ibinigay din si Lolo na isang balaraw na gawa sa purong tanso na ayon sa kanya ay mabisang panlaban sa aswang. "Berta, maaga kang maghanda ng hapunan. Pakainin mo ang 2 bata at huwag na tayong lalabas pagkagat pa ng dilim." "Sige Berto, magluluto na ako ng hapunan." Inusisa ko si Tatay Berto tungkol sa gamit na kanyang daladala mula kay Lolo Amorsolo. "Tay, ano ang mga dala mong gamit mula sa bahay ni Lolo Amorsolo?" "Ikog pagi at balaraw na tanso anak, mabisang armas na makapas lang ng aswang." "Mainam tay, may armas na tayong magagamit sakaling umatake muli ang aswang na yun." Bandang alas 5 ng hapon ay tinawag na kami ni Nanay Berta para kumain ng hapunan. Pagkatapos ng hapunan ay naglinis na kami ng katawan para matulog kinagabihan. Pagkagat pa lamang ng dilim ay may narinig na si Tatay Berto na kulasan sa aming bakuran. Nagumpisang umalulong ang mga alaga naming aso. Napamura si Tatay Berto, ilang minuto pa lamang ang nakakalipas ay may narinig na kaming kumakalampag sa bubungan. "Hinahamon talaga ako. Hindi kita aatrasan na suwang ka." Singal ni Tatay Berto habang nakatingala sa bubungan. Naaalarma na lamang kami nang unti-unting nagkaroon ng maliliit na siwang doon sa may bubungan. Nakatuon na ang aming tingin sa maliit na butas na yon. Laking gulat namin na may kapirasong laman na unti-unting umahaba mula doon. Lumulusot iyon sa maliit na butas. Napasigaw kami dahil doon. Si tatay naman ay nakita ko nakahawak sa kanyang tagiliran kung saan niya inilagay ang kutsilyong tanso na ibinigay ni Lolo Amorsolo. Habang tumatagal ay lalong umahaba ang nakabitin na laman. Napagtanto ni Tatay Berto na iyon ay dila ng aswang. Agad kaming napataras ni Tatay Berto at dahan-dahan niyang kinuha sa kanyang tagiliran ang kutsilyong tanso at agad nitong pinutol ang nakabiting dila sa bubungan. Pagkatapos ni Tatay Bertong maputol ang dilang yon, ay agad naming narinig ang malakas na palahaw mula sa aming bubungan. Hindi na nakapagpigil si Tatay Berto at lumabas siya sa bahay namin. Sinabihan niya kami na kahit na anong mangyari ay huwag na huwag kaming lalabas ng bahay. Pagkasara ni Tatay Berto ng pinto ay agad kong narinig ang mabibilis na yabag. Sigurado ako na mayroong habulang nagaganap sa aming bakuran. Mamaya't maya pa ay pumasok na si Tatay Berto sa loob ng aming tahanan. Baka sa mukha ni Tatay ang pagkadismaya dahil hindi raw niya naabutan ng nilalang dahil mabilis itong nakatakas. "Mabuti na lang na malayan natin ang tangkang pagmarka ng aswang na yon sa ipinagbubuntis mo, Berta. Hindi ka lulubayan ng aswang kapag nagtagumpay yun na mamarkahan ka." "Mukhang ako nga yata talagang gustong biktimahin ng sugapang aswang na yon." "Lubhang mabango ka lamang sa kanilang pangamoy dahil sa sanggol na yung daladala." Pagkatapos ng pangyayaring yun ay hindi na ako makatulog. Kaunting kaluskos lamang ay agad ako naalimpungatan. Pasado alas 3 na ng madaling araw nang muli ako makarinig ng kaluskos sa bubungan. Napatingin ako sa butas na ginawa ng nilalang at nagulat ako nang mapansin ko na may mapupulang mata na nakasilip doon. Nanlilisik iyon habang nakatingin sa tiyan ni nanay. Napasigaw ako ng malakas dahilan para magising sila nanay, tatay at ang aking kapatid. Mabilis na dinampot ni Tatay Berto ang kutsilyong tanso na bigay sa kanya ni Lolo Amorsolo. Buong tapang na lumabas ng bahay si Tatay Berto upang hamunin ang aswang na paulit-ulit na gumagambala sa amin. "Magpakita ka para magkaalaman na tayo. Paulit-ulit na lang eh. Magkasubukan na tayo dito nang matapos na." Sumilip ako sa bintana. Nanlaki ang aking mga mata nang mabungaran ko ang nakakatakot na wangis ng isang nilalang na mabilis nagpapalipat-lipat ng kanyang pwesto. Sinugod siya ni Tatay Berto ngunit hindi man lamang ito natinag. Akmang susugod na siya kay Tatay Berto nang biglang pumasok sa isipan ko ang buntot pagi na isinukbit ni Tatay Berto sa bubungan.
Iyon ay galing kay Lolo Amorsolo na ayon kay ama ay mabisang panlaban sa aswang. Dali-dali ko yung kinuwat saka na binuksan ng pinto. Pagkatapos ay buong lakas kong inihagis iyon kay Tatay Berto. Mabilis na nasalo ni Tatay Berto ang ikog pagi. Hinagupit niya ng paulit-ulit ang mabangis na aswang. Hindi magkamayaw ang aswang sa pagsangga ng ikog pagi na tumatama sa kanyang katawan. Noong makakuha ng pagkakataon ay lumundagan nilalang at mabilis na tumakas. Bigla na lamang itong nilamon ng kadiliman hanggang sa tuluyang naglaho. Mabuti na lang anak at naalala mo ang ikog pagi na isinukbit ko sa may bubungan. Mabuti na lang tay, nabalingan ko sa bubungan. Akala ko nga nadala mo palabas kanina eh. Pagsikat ng araw ay bumisita si Lolo Amorsolo sa aming bahay. Isinalaysay ni tatay ang naging karanasan namin ng nakaraang gabi. Nabanggit din ni tatay ang ginawa niyang pagkumpronta sa babaeng matanda na dumadaan sa harapan ng aming bahay. Ayon kay Lolo Amorsolo na sigurado siya na ang matandang babae ang aswang na gumagambala sa amin. Paano ko ba tayo mapapatunayan na kung sino ang aswang na hinahanap ko? Kinakabahan ako sa maaari pa niyang gawin sa pamilya ko eh. Kung gusto mo talaga makilala ang katauhan ng aswang na gumagambala sa pamilya mo, kailangan na huwag kang magpasakop sa liwanag na hindi nagmumula sa araw. Gagawin ko yun tay. Bago kumagat ang dilim, ay magtatago na ako sa labas ng aming bakuran. Siguraduhin mo lamang na tangan mo ang armas na ibinigay ko. Kailangan na may sapat kang pangontra sakali mang maaktuhan mo ang nasabing nilalang na yon. Pagkagat nga ng dilim ay naroon na si Tatay Berto sa labas ng aming bahay. Nanatili lang akong nagmamatsyag sa loob. Kinilabutan ako nang marinig ko ang malakas na palaho mula sa labas. Sumilip ako sa bintana dahil sa labis kong pag-aalala sa aking ama. Nakahinga lamang ako na maliwalas nang nakita ko si tatay na lumalakad papasok ng aming bakuran. Kaloy, pabutan mo nga ako ng lubid na maaaring gamiting pantali. Inabutan ko si Tatay Berto ng pantali. Agad siyang lumabas sa aming bakuran at noon ay bumalik siya na mayroon na siyang hinihila. Tinalian niya iyon ng maigi at agad na kumatok sa pintuan para pumasok. Naapuruan ko ang aswang. Sigurado na hindi na siya makakauwi pa sa ginawa ko. Ano ang ginawa mo tay sa aswang? Tinara ko sa dibdib niya yung patalim na tanso. Pinalusot ko yun hanggang sa kanyang katawan at tinalian ng magkabilang dulo. Itinali ko sa haligi ng ating bahay para hindi makawala. Sigurado ang kanyang kamatayan pagsapit ng madaling araw na hindi pa siya nakakauwi. Nakumpirma mo ba Berto na ang matandang babae nga ang aswang? Isang lalaki ang aswang na gumagambala sa atin. Ibig sabihin tay, mali yung taong pinaghihinalaan natin. Hindi tayo nakakasigurado Kaloy dahil maaaring may kasamahan pa ang aswang na pabalik-balik sa ating bahay. Sa kabila ng ginawa ni Tatay Berto sa katawan ng aswang na kanyang napaslang, napalingat na lamang kami sa pagbabantay ay agad naman naglaho ang katawan nito. Naiwan ang patalim na tanso na itinarak ni Tatay Berto sa kanyang dibdib. Dumaan ang mga araw ay naging maayos na ang lahat. Tahimik na ang dumaang gabi dahil tumigil na ang aming nararanasan pagkagat ng dilim. Dumadaan pa rin naman ang matandang babae tuwing sasabit ng dapit hapon. Hinahayaan na lamang ni Tatay Berto. Bumalik na rin si tatay sa pangingisda. Kampante naman na siyang iwanan kami dahil naging maayos naman na ang nagdaang mga gabi. Hanggang isang hapon habang naghahanda na si tatay para pumalaot, nakita niya ang matandang babae na nakatayo. Napakatalim ng ipinupukol nitong tingin sa aming bahay. Umalis lamang ito nang siyasatin siya ni Tatay Berto sa kanyang ginagawa. Berto, ilang araw ko nang napapansing hindi dumaraan dito ang matandang babae. Napapansin ko din yan, Perta. Ang huling daan niya rito ay noong napatigil pa siya sa harapan ng ating bahay. Sobrang sama ng tingin niya na ipinupukol sa ating bahay. Pero hayaan mo na, mabuting at hindi na siya dumaraan dito. Masama pa rin ang pakiramdam ko sa matandang yon. Ako rin, Berto. Hindi rin ako komportable sa tuwing dumadaan ng matandang yun rito. Sige na, Perta. Aalis na ako. Huwag mo kalimutan ang palagi kong bilin. Siguraduhin mo nakasarado ang bawat bintana at pinto ah. Sige, basta mag-iingat ka lang, Berto.
Umalis na nga si Tatay Berto. Lumipas ang ilang oras ay tuluyan ng dumilim. Pagkatapos maghapunan ay naganda na kaming matulog. Bandang alauna ng madaling araw ay nakarinig kami ng kaluskos sa may bubungan ng aming bahay. Hinayaan ko na lamang ito dahil ipinalagay ko na isang ibon lamang yon. Hindi pumasok sa isipan ko na katulad iyon ng naranasan namin noon. Dahil kampante ako napas lang na ni Tatay Berto ang asubang na gumagambala sa amin. Mayat mayay kinukutuban ako ng masama. Muling nasilayan ko ang kaparehong dila na nakita namin noon. Naalarma na ako dahil sigurado na muli kaming inaatake ng nilalang. Unti-unting humaba ito papunta sa tiyan ni Nani Perta. Gustong gusto kong sumigaw ngunit parang may pumipigil sa akin. Nakanganga lamang ang bibig ko at hindi ko may galaw. Kahit anong gawin ko'y walang salita na lumalabas sa aking bibig hanggang sa tuluyan ng umabot ang dila ng nilalang na yon sa tiyan ni Nani Perta. Nagising si Nani Perta na namimilipit sa sobrang sakit. Hindi pa rin ako makapagsalita at makagalaw. Bumaling si Nani Perta sa akin at nakita niya akong gising na ngunit hindi makagalaw. Inabot niya ako para yugyugin at muli ako nakagalaw at nagmadaling makatayo. Malaki ang butas na ginawa ng nilalang sa aming bubungan, kasya na upang makapasok siya sa aming silid. Nagising ang aking kapatid ngunit agad siyang natulala dahil sa takot. Agad akong kumilos para kunin ang ikog pagi na itinago ng aking ama. Pinasadahan ko ng pagpalo ang nakatuntun na dila. Mabilis namang yung hinugot ng aswang para iiwas sa pagtama ng ikog pagi. Hindi ako natatakot sa iyo. Subukan mo lang pumasok dito sa loob. Hindi na tinagal nila lang sa aking pagbabanta. Lumundag mula sa itaas ng aming bubungan ng aswang. Nakakatakot ang kanyang wangis. Kulubot ang kanyang nangingitim na balat sa muka at nakausli ang pangil. Umaapoy ang mga mata at nanlilimahid sa langis ang buong katawan. Nakalaylay ang kanyang mahabang dila at nagkikislapan ng mahahabang kuko na nangingitim. Umakma ang aswang na atakihin ako ngunit sinangga ni Nanay Perta ang pag-atake. Naging mabilis ang sumunod na pangyayari. Winakwak ng nilalang ang tiyan ng aking inay at agad na lumundag palabas. Bit-bit ang sanggol na kinuha sa sinapupunan ng aking ina. Napahiyaw na lamang ako sa labis na pagkaawa nang makita ko ang unti-unting pagsara ng mata ni Nanay Perta. Wala na kaming nagawa na magkapatid kundi ang mag-iyakan na lamang. Sa aking kapatid ako mas labis na naaawa dahil sa kanyang murang edad ay naranasan niya na ang ganoong pangyayari. Nakabawi ang aking kapatid at nakabalik sa wastong wisyo. Tumakbo si Miro para lapitan ang aming ina na bago lamang nalagutan ng hininga. Nanay ko, gumising ka, Nay. Niyakap ko na lamang ng maigpit ang aking kapatid para maramdaman niyang may karamay siya sa kanyang pinagdaraanan. Malamang inarinig ni Tatay Berto ang aming pagtangis kaya nagmamadali ito sa pag-uwi. Napatakbo si Tatay Berto at agad na nanggilid ang masaganang luha habang niyayakap ang katawan ng aking ina. Asawa ko, magbabayad ang kung sino mang may kagagawan sa pagkamatay mo. Pinapangako ko yan. Nagdatingan ng aming mga kamag-anak matapos kong ipaalam kay Lolo Amorsolo ang nangyari. Lahat ng aming kamag-anak at kapitbahay ay nahabag sa malagim na sinapit ng aking ina at kanyang dinadala. Mukhang tama ang hinala mo, Berto. Hindi nag-iisang aswang na gumagambala sa pamilya mo. Magbabayad ang aswang na may kagagawan sa pagkamatay ng mag-ina ko, Tay. Uubusin ko ang lahi niya. Sinusumpa ko yun sa harapan ng bangkay ni Perta. Isaalang-alang mo muna ang mga anak mo. Ang kapakanan ng dalawa mong anak. Kailangan pa nila ng ama. Ikaw na lang ang mayroon silang dalawa. Kampante naman ako, Tay, na hindi pababayaan ang kanilang mga tiyahin at tiyuhin sakaling may mangyayaring masama sa akin. Papayag ka ba, anak, na muling magtagumpay ang aswang na yon na masira ng tuluyan ng pamilyang binuo mo? Hindi matatapos ang laban na ito hanggat may nananatiling kasamahan ng aswang na napaslang ko, Tay. Tahimik na namumuhay ang pamilya ko ngunit ginulo ng mga lintik na nilalang na yon. Mukhang hindi ko na mababago ang iyong pasya kaya nagdesisyon na akong samahan ka sa laban mo. Patatapusin ko lamang ang burol ni Perta, Tay. Tatapusin ko na ang labang ito.
Pagkatapos ng libing ni Nanay Perta ay nagdesisyon na si Tatay Berto na ipagkatiwala na muna kami ni Miro sa aming Lola Arya na kanya namang ina. Hindi ako matahimik dahil sa tuwing pinipikit ko ang aking mga mata ay palaging nanunumbalik sa aking isipan ng eksaktong kaganapan noong gabi nang mapas lang si Nanay Perta. Kinausap ko ng masinsinan si Tatay Berto dahil para sa akin ay mayroon akong pagkukulang dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang aking ina't kapatid. Tay, galit ka ba sa akin, Tay? Bakit mo naman naisip yun, anak? Hindi ako galit sa iyo. Gagawin ko rin ang kaparehong ginawa ng Nanay Perta mo sakaling malalagay sa panganib ang buhay niyong dalawa ni Miro. Hindi ko nailigtas si Nanay Perta, Tay. Nabigo ako bilang anak ng panganay. Patawarin mo ko, Tay. Halika nga rito, anak. Inakbayan ako ni tatay at pinaupo sa kanyang tabi. Malaki ka na, anak. Bihira ka lamang makakatagpo ng magulang na hindi gagawin ng lahat alang-alang sa kanyang anak. Nanaisip pa namin ang Nanay Perta mo na mamatay kaysa may mangyari sa inyong magkapatid. Mahal na mahal namin kayo ni Nanay Perta mo. Wala nang mas mahalaga pa sa amin kundi ang makita kayong magkapatid na lumaki. Salamat po, Tay. Ang akala ko galit ka sa akin eh. Hindi ako galit sa iyo, anak. Mahal ko kayong dalawa ni Miro. Higit pa sa buhay ko. Pinalipas lamang ni Tatay Berto ang 3 araw at nagpaalam na siya sa akin na muling uuwi sa aming bahay. Matanda na ang Lola Arya mo, Kaloy, kaya huwag mong iaasa sa kanyang pag-aalaga sa kapatid mo. Bantayan mo ng maigi si Miro habang wala ako, ah. Saan ka pupunta, Tay? Uuwi na muna ako, anak. May naiwan pa tayong alaga na hayop sa bahay. Kailangan ko pang ayusin ang paglilipatan natin dito sa bahay ng lolo't lola mo. Gusto mo, Tay, samahan na kita? Total, nandito naman na sila lolo't lola eh. Sigurado ka ba, anak, na kaya mo nang bumalik sa bahay natin? Kailangan nating harapin ang realidad, Tay, na wala na si nanay. Sigurado hindi niya magugustuhan kapag nakita niya tayong hindi umuusad sa nangyaring trahedyang yun. Hindi tumugon si tatay dahil alam ko na siya mismo ay hindi makalaya sa kanyang kagustuhan na may paghiganti ang pagkawala ni inay. Ihabilin mo si Miro sa lolo't lola mo pagkatapos ay balikan mo ko rito. Sabihin mo na baka doon na tayo magpalipas ng gabi. Kailangan na bantayan natin ang ating mga alagang hayop na nandoon dahil magpapahinga na daw muna ang mga tiyuhin at pinsan mo. Nagboluntaryo kasi ang aking mga tiyuhin at pinsan na bantayan ang aming mga alagang hayop habang ginagawa pa ang kulungan na paglilipatan doon sa bahay ng aking lolo't lola. Ilang gabi na rin silang kulang sa tulog kaya nagpaalam silang palitan na muna kahit isang gabi lamang. Pagdating namin ni Tatay Berto sa aming bahay ay nagkumpuni na nga kami ng bubong na dinaanan ng nilalang. Nalinisan na rin namin ang bakas ng dugo na nagmula sa katawan ni nanay. Tay, sino mang naglinis at nagkumpuni ng ating bahay? Ang lolo't lola mo. Ayon sa paniniwala na hanggat hindi naaayos o nalilinisan ng lugar na nakasanayan, nakilusan o galawan ng taong namatay, ay magiging mabigat ang pagtawid sa kabilang buhay. Nakatawid na kaya si Nanay Perta sa kabilang buhay, Tay? Iyon ang pinapanalangin ko, anak. Naging malagi man nangyari sa kanya, nararapat lamang na magkaroon siya ng lubusang katahimikan. Sana nga, Tay, ganoon din sa aking kapatid na hindi man lamang nabigyan ng pagkakataon na masilayan ng mundong ibabaw. May kalakihan din ang abuloy na natira pagkatapos mabayaran ni Tatay Berto ang natitirang utang sa burol ni Nanay Perta. Itinabi niya yun para sa panggastos naming magkakapatid kahit matagalan siyang makasampa muli sa pangisdaan. Kaloy, magsalang ka ng mainit na tubig sa takuri. Lagyan mo ng malalaking panggatong para hindi agad lumamig. Ipagtimpla mo na rin ako para sabay tayong magkape rito sa labas. Sige, Tay, mainam yun para hindi tayo dalawin ng antok mamaya. Pagkatapos na kumulo ng tubig, ay agad kong binuhusan ng tasa na pinaglagyan ko ng asukal at kape. Sinadya kong bahagyang tapangan iyon para maging matagal ang tama niya sa amin ni tatay. Muli kong binuhusan ng tubig para hindi agad matuyo ang laman ng takuri. Agad kong binitbit ang tasa na may tinimplang kape.
Habang papalabas ako'y namataan ko ang isang matandang babae na dumaan sa harapan ng aming bahay. Nagmadali akong pumaroon sa kinauupuan ni Tatay Berto. Tay, nandyan na naman yung matandang dumadaan dito sa harapan ng ating bahay oh. Yumuko ka anak, magtago tayo. Manmanan lang natin ang kanyang gagawin. Tumigil ang matandang babae sa harapan ng aming bahay. Ilang minuto rin siyang nagpalinga-linga sa buong paligid bago muling humakbang. Buong akala namin ni Tatay Berto na diretso siyang maglalakad muli kagaya ng dati. Ganoon na lamang ang aming pagtataka nang lumiko ang matanda para pumasok sa aming bakuran. Naglibot ang matanda at doon siya mismo nagdiretso sa banda kung saan namin unang nakita ni Nanay Perta ang umaapoy na malalaking mata. Sumilip ang matanda sa siwang ng aming bahay. Nagpalipat-lipat pa ito na para bang may hinahanap sa loob. Hindi na nakapagpigil si Tatay Berto at mabilis na lumabas sa aming pinagtataguan. Muli niyang kinompronta ang matanda sa ginawa nitong pagsilip sa loob ng aming bakuran. Ano ang ginagawa mo? Ano ang pakay mo rito sa loob ng bakuran ko? Ang lakas ng loob mo para silipin pa mismo ng paulit-ulit ang loob ng pamamahay ko. Sa tingin ko tay, may balak na naman siyang bumalik dito mamaya. O ano, magpaliwanag ka. Alam mo ba na pwedeng-pwede kitang paslangin ngayon nang walang pananagutan sa batas? Nakatingin lamang sa amin ni Tatay Berto ang matanda ng napakasama. Napakatalim ng tingin ay pinupukol niya sa amin ni Ama. Walang salita na lumalabas sa bibig ng matanda kundi nananatili lamang siyang nakatingin sa amin ni Tatay. Mukhang sinusubukan niya kung hanggang saan ang pwede naming gawin. Hindi ka ba talagang magsasalita? Gumagalang ako sa matanda pero sa ngayon, mukhang masusubok ang respeto ko sa'yo. Ilang beses mo nang ginawa ito sa pamilya ko. Sigurado ako na mayroon kang dahilan kaya mo ito ginagawa. Tay, sampulan na kaya natin siya baka sakaling magsalita. Huwag anak, huwag mong tungisan ang kamay mo sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Sabi niya si Tatay Berto na iabot ko sa kanya ang ikog pagi na aming itinabi sa hindi kalayuan. Heto na tay, hagupitin mo baka sakaling aamin na. Walang sasantuhin ang ikog pagi ko. Tingnan ko lang kung hindi ka pa umaming matanda ka. Nalaki ang mga mata ng matanda at kitang-kita ko ang pagguhit ng takot sa kanyang muka. Akma na siyang aalis para makaiwas sa gagawin ni Tatay Berto ngunit huli na. Ibinaluktot ni Tatay Berto ang ikog pagi at ipinalibot sa leeg ng matanda. Lumalapat ang matatalim na tinik ng ikog pagi sa kanyang balat na dahilan para dumaing ito. Nasaksihan namin ni Tatay Berto kung paano malapnos ang kanyang balat. Nagsimula ng kainin ang kadiliman ng liwanag kaya nagsimula ng lumakas ang alagad ng kadiliman. Tay, ang kanyang mata nagsisimula ng magbago ng kulay. Nagsisitubuan na ang malalagong balahibo sa kanyang balat. Umahaba na ang kanyang matatalas ng ngipin. Kumpirmado tay, isang aswang nga ang matanda. Siya ang pumaslang kay Nanay Perta tay. Hindi ko malilimutan yung pagmumukhang yan. Ikaw pa lang nang walang hiya sa mag-iina ko. Hindi kita mapapatawad. Papaslangin din kita. Hindi na nakontrol pa ni Tatay Berto ang kanyang galit at agad na inundayan ng magkakasunod na pagpalo ang katawan ng matandang aswang. Hindi magkamayaw sa daing ang maririnig habang pinagpapapalo ni Tatay Berto ang matandang aswang. Nabigla kami ni Tatay Berto nang bigla na lamang nagbago ng anyo ang matanda. Tumalo ng isang baboy ramo at nagmadaling tumakbo para tumakas. Alerto naman si Tatay Berto at agad niya akong sinigawan. Ang patalim na tanso anak, kunin mo dali. Susundan natin ang aswang na pumaslang sa nanay at kapatid mo. Hawak mo na tay. Sundan mo lang ako anak. Kailangan na hindi makawala sa ating paningin ang aswang na yon. Kailangan nating masundan ang halimaw na yon para mapaslang. Habang tumatagal ay unti-unting bumabagal ang takbo ng aswang na naging baboy ramo. Hindi namin alintana ni Tatay Berto kung saan kami mapadpad. Hindi na rin namin batid kung saan kami napadpad sa pagsunod sa baboy ramo. Tumawid kami sa ilang ilog, palayan at nagtatayugang puno ng kawayan hanggang napadpad kami sa isang palaisdaan. Kitang-kita namin ni Tatay Berto ang pagtawid ng baboy ramo sa pilapil na naroon sa gitna ng palaisdaan. Napayuko kami ni Tatay Berto na magsitakbuhan ng mga residente sa kabahayan na naroon. Alanganin na tayo rito anak, mapapahamak lang tayo kapag tumuloy pa tayo. Sa palagay mo tay,
aswang ang lahat ng residente na nakatira dito. Ganon nga ang palagay ko. Isang pamayanan na pawang aswang lamang ang nakatira. Anong gagawin natin, Tay? Hawakan mo lang ang patalim na tanso. Sakaling may makatuklas ng presensya natin dito, anak, huwag na huwag kang magdadalawang isip na itarak ang punyal na hawak mo. Tumakbo na lang kaya tayo paalis, Tay. Hindi na ligtas para sa atin, anak, dahil sigurado na sinusuyod na ng kalahi niya ang dinaanan natin. Magiging ligtas tayo kapag mas pinili nating magpaabot ng liwanag dito. Inabot na kami ng madaling araw ni Tate Berto sa pagsunod sa aswang na nagbalat kayo sa pagiging baboy ramo. Mga 2 oras pa ang aming inintay bago tuluyang sumilay ang liwanag. Lumabas lamang kami ni Tate Berto sa aming pinagtataguan nang magsipasukan ng residente na aming ipinalagay na pawang mga aswang. Binaybay lang namin ni Tate Berto ang mahahabang landas palabas ng pamayanan na yon hanggang narating namin ang isang baryo na mayroong kalat-kalat na pamamahay. May nakasalubong kami na mga magsasaka dahil may buwat-buwat silang araro habang hatak-hatak ang kanilang alagang kalabaw. Makahulugan ng tingin na ipinupukol nila sa amin na mag-ama hanggang hindi na sila nakatiis pa't nagsimulang mag-usisa. Tinanong nila kaming mag-ama kung bakit kami napadpad sa kanilang lugar. Umusisa din sila kung bakit doon kami galing sa isang pamayanan sa looban na nandoon sa gitna ng palaisdaan. Sila na mismo nagtanong kung binalak ba naming pasukin ang kanilang pamayanan dahil sa pinaghihinalaan naming aswang. Naramdaman naman namin ni Tate Berto ang kanilang senseridad sa simpatya at pinapakita nila. Nagsimula si Tate Berto na ilahad ang aming naging karanasan. Niyaya kami ng mga magsasaka na sumama sa kanilang kubo para kami makausap ng masinsinan. Doon ay inilahad ng magsasaka na umano ang pamayanan na aming nasumpungan ay isang kabiasnan kung saan nagsama-sama ang kanilang kamag-anak na pawang mga aswang. Nagpakilala ang 2 magsasaka na sina Nardo at Gogoy. Pawang mga aswang nakatira sa looban na may palaisdaan. Sa katunayan naging puro nga sila doon. Halos umiikot na lamang ang kanilang lahi sa kanila. Magkakamag-anak din ng mga yon at sila lamang din na naglalahian. Sino ba naman ang tagalabas na gugustuhin ng maging bahagi ng angkan ng pawang mga aswang na yon? Noong isang araw nga lang ay may pumasok na karo ng patay dito. Hindi nakapasok sa looban kaya pinagtulungan nilang buhatin. Binata pang lalaking napatay na yon. Kilala niyo ba ang pangalan ng lalaking napaslang? Brando, anak ni Lokring na kilalang mabagsik na aswang dito sa aming baryo. Ayon sa nakaranas na makainkwentro ang nasabing matanda kahit natirik ang araw ay umaatake ito kapag nakahanap ng pagkakataon. Sagad sa kanyang sistema ang pagkasugapa ng aswang na bumiktima kay Nani Perta, Tay. Sigurado na hindi titigil si Lokring hanggat hindi niya nauubos ang pamilya niyo. Kailangan na unahan niyo na si Lokring. Uubusin ng matandang yun ang mga anak mo, Berto. May hawak pa naman kaming ikog pagi at balaro na gawa sa tanso. Ito ang ginamit ko para mapaslang si Brando. May armas na mabisang panlaban sa aswang kumpara sa armas na tangan mo ngayon. Sambit pa ni Gogoy. Maaari po bang ibahagi sa amin ang tinutukoy mong armas, Mang Gogoy? Ang pinatulis na bagakay, iyon ang sandatang gamit ng halos lahat ng residente rito kaya pinangingilagan ng naturang angkan ng mambibiktima yon. Hindi sila sasuntuin ng hawak naming bagakay. Parang pamilyar sa akin ang bagakay na isang uri ng bansot na kawayan. Iyon ang minsang pinahanap sa akin ng kumadrona noong ipanganak ka, Kaloy. Sa sobrang talas ng bagakay ay nagagawa nitong putulin ng pusod ng bagong silang na sanggol. Iyon nga mismo ang tinutukoy kong bagakay, Berto. Sambit naman ni Nardo. Bago kami umalis ni Tate Berto, itinuro ni Mang Gokoy ang kanyang bahay para sakaling mangailangan kami ng tulong ay mayroon kaming matatakbuhan. Sinuyod namin ni Tate Berto ang ilang bundok bago namin marating ang baryo kung saan kami nakatira. Pagdating namin sa bahay, nadatnan namin sina Lolo at Lola, pati na rin si Miro na matyagang naghihintay sa aming 2 ni Tatay. Saan ba kayo galing na mag-ama? Labis nyo naman kaming pinag-aalala. Ang buong akala ko may nangyari ng masama sa inyo. Ayun na, umalis na ang mga kapatid at pamangkin mo, Berto, para hanapin kayo na mag-ama. Nakainkwentro namin ni Kaloy ang aswang, Nay. Alam na namin ang kanyang pagkakakilanlan.
Alam ko na rin kung saan sila nakatira. Mabutit nakauwi pa kayong mag-ama. Dahil kung nagkataon ginawa na kayong merienda ng mga hayop na yon. Sambit naman ni Lolo Amorsolo. Isinalaysay ni Tatay Berto ang buong impormasyon na aming nalaman sa kanyang magulang at kapatid. Hindi na muling magpapakita ng hayagan ng matandang yon. Siguradong magiging palihim na ang pagpuslit niya sa pagkagat ng dilim. Aabangan ko ang pagdating niya, Tay. Sa pagkakataong ito'y hindi ko nahahayaang muli pa niya ako matakbuhan sa kanyang kasalanan. Huwag kang magpapadala sa galit mo, anak, dahil iyon ang magpapahamak sa iyo. Isipin mo na lamang kung nagkataon na hindi mo kasama ang anak mo. Sigurado na nagtuloy-tuloy ka na sa pagsugod doon. Sambit ni Lolo Amorsolo. Mukhang may magandang naidudulot naman kapag kasama mo, Berto, ang iyong anak. Mayroong nagpapaalam sa iyo kung bakit kailangan mong maghinay-hinay sa paggawa ng agarang desisyon. Segunda naman ni Lola Arya. Nahabag ako sa kalagayan ng aking kapatid dahil magmulang dumating kami ni Tatay Berto ay ayaw na niyang magpalapag mula sa aking pagkakakalong. Napansin ni Tatay na nahihirapan na ako sa pagpapaalo sa aking kapatid. Halika rito, Miro, kay Tatay. Pagod na ang kuya mo. Kailangan niya magpahinga. Wala pa siyang tulog mula pa kagabi. Sama ko sa inyo, Tay. Huwag niyo akong iwan. Hindi kami aalis ng Kuya Kaloy mo. Kailangan naming makabawi ng tulog. Napaiwas na lamang ako ng aking tingin dahil nagbabadya na naman pumatak ang aking mga luha. Nagkaroon na ng trauma ang aking kapatid dahil sa kanyang mga naranasan. Ayaw na niyang maiwan dahil nag-aalala siya na baka isa na naman sa amin ni Tatay Berto ang mawala. Hayaan mo muna na makaligo ang tatay at kuya mo, Miro. Halika, apo, maglalaro tayo sa sala. Hindi aalis ang tatay at kuya mo, doon lang sila sa kwarto para matulog. Nakatingin pa rin si Miro sa amin ni Tatay habang hinihila siya ni Lola Arya papunta sa sala. Tumango ako sa kanya at sumenyas na hindi kami aalis. Nararamdaman ko ang kanyang takot na muling maiwan kaya ganoon na lamang ang pagnanais niya na manatili sa tabi namin ni Tatay Berto. Pagkatapos naming makaligo ay sabay-sabay na kaming dumulog sa pagkainan. Pagkatapos ay nag-usap-usap kami sa bagay na dapat naming gawin. Tay, may nakikita ka pa po bang puno ng bagakay dito sa atin? Ang huling kita ko sa nasabing kawayan ay noong maliit pa si Kaloy. Hindi na kasi masyadong ginagamit yun ngayon kumpara noon na gamit sa tuwing manganganak. Hindi na pinapahalagaan at pinuputol ang punuan para tamnan ng ibang pananim. Saan kaya ako makakakuha ng bagakay, Tay? Sa gilid ng sapa doon sa bandang dulo ng ilog. Hindi masyadong naglalagi ang mga tao ron, kaya may nabubuhay pa naman na punuan ng bagakay doon. Sasadyain ko ang lugar na yun, Tay. Bukas na bukas din. Mag-iingat ka lang, anak, dahil mahirap ang daan papunta ron. Kinabukasan sinamahan ko si Tatay para manguha ng bagakay. Maliliit na puno ng kawayan at may pagkabansot kumpara sa karaniwang kawayan na kalimitang ginagamit sa kabahayan. Pinili ni Tatay Berto ang pinakamagandang klase ng bagakay na sapat na ang gulang. Bahagyang dumaplis lamang ang isang puno sa aking kamay at naglikha iyon ng mahabang sugat. Napangiwi ako sa sobrang hapdi kaya agad na hinubad ni Tatay Berto ang kanyang damit at pinunit. Ginamit ni Tatay Berto ang kanyang damit para matalian ang natamo kong sugat. Sinabi ko na, anak, na sadyang napakatalim ng naturang kawayan. Napakahapdi pa nito kapag tumama sa iyong balat. Ang hapdi nga, Tay, tapos parang nanunuot pa sa kaloob-looban ng iyong katawan. Iyon ang dahilan, kaya pinangingilagan ng mga aswang na makaengkwentro ang mga taong may tangang bagakay. Pagdating namin sa bahay ni Lolo Amorsolo, ay tumigil na sa pagdurugo ang natamo kong sugat sa kamay, ngunit halos mapuno ang telang ginamit ni Tatay Berto bago tumigil. Mabuti at sa kamay mo lang tumama ang kawayan. Palinisan mo sa Lola Arya mo yan at baka ma-impeksyon pa. Pinatulis ni Tatay Berto ang nakuha naming bagakay. Iyon ang gagamitin namin na armas laban sa aswang na pilit na tumatangkang kami ay mapaslang. Dumito ka na muna, Berto, total na ilipat naman lahat ng natira mong alagang kambing at manok doon sa bahay mo. Maging kampante ang kalooban ko kapag nandito ka, anak. Opo, Nay. Dito lang ako magpapalipas ng gabi.
Matulog na kayo, magbabantay lamang ako rito sa labas. Pumasok na nga si Lola Arya sa kanyang silid. Sinamahan niya si Miro doon na matulog. Tinabihan ko siya muna para makatulog bago iwan. Tulog na ba si Miro? Opo tay, tulog na po siya. Mabuti at maaga siyang nakatulog. Magpahinga ka na rin anak. Dito na lang ako sa sala magpapalipas ng gabi. Dito na lang din po ako matutulog sa sala tay. Para may kasama ka pong magbabantay. Bahala ka anak. Matulog ka na lang dyan. Gigisingin na lang kita sakaling may maramdaman akong kakaiba. Dahil ilang gabi na ang nagdaan na kulang sa tulog si Tatay Berto, kaya nakatulog siya ng mahimbing habang nakaupo sa upuan. Umihilik pa siya habang natutulog na halatang pagod na pagod. Kinumutan ko si Tatay Berto para hindi maabala ang kanyang pagtulog. Kinuha ko ang pinatulis na bagakay at inilapit sa akin tabi. Sa kalagitnaan ng gabi habang maririnig sa buong kabahayan ang paghilik ni Tatay Berto at Lolo Amorsolo, ay biglang umalingaw-ngaw ang matinis na alulong ng asong gubat. Napabalikwas ako sa aking kinauupuan at agad na niyugyug ang balikat ni Tatay Berto. Napabalikwas si Tatay Berto at agad na inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Nakatulog pala ako anak na mahimbing. Opo tay, naririnig mo po ba yun? Kumalma ka lang anak, huwag ka matakot. Ano kaya ang nakikita ng mga asong gubat kaya ganun na lang ang kanilang pagwawala? Sigurado na mayroon silang nakikita na lubhang nakakatakot. Mabilis na naghanap ng magandang pwesto si Tatay Berto kung saan masisipat niya ang labas ng bakuran nina lolo at lola. Natunto nila tayo Kaloy. Napatakbo ko sa tabi ni Tatay Berto para mag-usisa kung sino ang kanyang tinutukoy. Nagmadali akong makisilip sa siwang. Agad na nilukob ako ng takot. Hindi lamang nag-iisa ang matandang aswang na sumugod sa amin, kundi mayroon pa siyang kasamahan na sobrang dami. Tay, anong gagawin natin? Napakarami nila. Huwag ka lang lumikha ng ingay anak. Matibay ang bahay ng lolo't lola mo, kaya siguradong mahihirapan silang makapasok. Lalaban tayo tay, kapag nagpumilit silang pumasok. Ihanda mo lang anak ang bagakay. Kailangan na hindi ka magdalawang isip na patamaan sila anak. Sa oras na magpakita ka ng pag-aawa, gagamitin nila yun ang kahinaan laban sa iyo. Opo tay, iisipin ko na lamang kung paano nila pinaslang si Nanay Perta. Kailangan natin pagbayarin ng mga may kagagawan sa pagkawala niya. Ganon nga anak, paggugutan mo ng lakas ang pagkamatay ng Nanay Perta mo. Huwag na huwag kang magpapakita ng pagkaawa sa kanila. Nagsimulang maglitawan ng mga nag-aapoy na mga mata sa paligid ng bahay nina lolo't lola. Naging marahas ang alulong ng asong gubat. Nakakapanindig balihibo ang kanilang ginagawa na pag-atungal. Nagising sina lolo't lola at lumabas ang dalawang matanda para mag-usisa sa labas. Anak, ano bang nangyayari? Natigilan si Lola Arya sa kanyang pagtatanong nang mahagip ng kanyang paningin na naglilipa ng mga mata sa paligid ng kanyang bahay. Diyos na mahabagin, inaatake kami ng mga aswang. Pumasok ka sa loob ng silid, Arya. Kami nang bahala rito. Huwag mong iwanan ang apo natin doon. Oo, Amorsolo. Papasok na ako sa kwarto. Mag-iingat kayo. Naging marahas ang sumunod na akto ng mga aswang dahil nagsimula na naman silang palusutin ang kanilang mahahabang dila sa mga butas ng dingding at bubong ng bahay. Tay, hawakan mo ng maigi ang dulo ng bagakay. Huwag ka na magdalawang isip kapag nakakuha ng pagkakataon. Puruhan mo na sila kaagad. Huwag ka na magdalawang isip pa dahil nagpunta sila rito para tapusin tayong lahat. Iyon ang gagawin ko anak. Pagsisisihan nilang nangahas silang pumasok sa bakuran ng bahay ko. Napuno ng sigawan, hiyawan at himpit ng mga daing ang buong bahay. Hindi inaasahan ng mga aswang na may tangan kaming bagakay. Tay, dito ka lang magbantay sa loob ng bahay. Lalabas ako para magkasubukan kami ng mga aswang na yan. Pagsisisihan nila ang pagpunta nila rito sa atin. Sasama ako tay, sasamahan kitang makipaglaban sa mga aswang. May ginawang armas si Itay na suwak sa paraan ng aking pakikipaglaban. Parehong may pinatulis na talim. Ang magkabilang dulo ng bagakay sa magkabila kong kamay. Iyon ang ginagamit kong armas sa pakikipaglaban. Iyon mismo ang disenyo ng sandata na tangan din ng aking ama.
Mabilis na binuksan ni Tatay Berto ang aming pinto at tumambad sa aming harapan. Ang mga aswang na nababalot ng malagong balahibo ang kanilang buong katawan. Nakausli ang mahahabang pangil at kuko nila. Nakalilay ang kanilang mahabang dila at umaapoy ang kanilang mga mata sa dilim. Mabilis silang nagpapalipat-lipat ng pwesto sa pamamagitan ng paglundag. Nakipambuno kami ni Itay sa mga aswang. Bawat aswang na lumalapit sa amin ay pinapatamaan ng tangan naming armas na bagakay. Tumindi ang hiyawan ng mga ito tuwing tinatamaan sila ng mga bagakay. Hindi nakatiis ang mga aswang at nagmadali silang magpulasan para tumakas. Hindi na tayo susunod anak dahil sigurado na may mga kasamahan pa silang nag-aabang sa dulo. Lalo pa silang dumadami na sumusugod dito sa atin, Itay. Hindi ko alam anak kung ano ang ating naging pagkakamali. Bakit ganoon na lamang ang galit nila? Tahimik naman tayong namumuhay noon, Tay. Sila ang unang lumapit sa atin para guluhin ang ating pananahimik. Tama lamang na paslangin silang lahat. Hindi na muling malalagasan pa ang pamilya natin, Kaloy. Dadaan muna sila sa malamig kong bangkay. Kinabukasan ngayon nagkalat na sa buong bakuran ni Lolo Amorsolo ang bakas na naging labanan namin sa nakalipas na gabi. Nagkalat sa buong paligid ang pinatak na dugo na nagmula sa sugat ng mga nilalang na aming nakalaban ni Tatay. Mabuti na lamang at hindi kayo napahamak na mag-ama kagabi. Kinabahan ako ng husto na buong akala ko'y muli akong mawawalan. Pinangako ko na hindi na malalagasan ang aking pamilya. Hindi ko na yung mapapayagan. Berto, kilala mo ba ang dalawang lalaki na papunta rito sa atin? Sabay kaming napalingon ni Tatay Berto sa direksyon na itinuturo ni Lolo Amorsolo. Pamilyar ang dalawang lalaki sa amin ni Tatay Berto dahil sila ang nagturo sa amin na gumamit ng armas na gawa sa bagakay. Tay, di ba si Mang Gogoy yon at si Mang Nardo? Papunta sila sa atin. Oo anak, sila nga ang papunta rito. Sinalubong namin ni Tatay Berto ang dalawang lalaki na aming nakilala doon sa labas ng pamayanan ng mga nilalang. Lubos ang aming pagtataka bakit dumayo pa sila para kami ay puntahan. Hindi biro ang kailangan nilang lakbayin para lamang marating ang aming baryo. Kaibigan, mabutit na isipan yung dalawin kami rito. Doon kami unang nagpunta sa luma niyong bahay. May nakapagturo sa amin na rito na umano kayo nakatira. Sambit ni Mang Gogoy. Kahapon pa nga kami umalis sa amin. Mabuti na lang nahanap ko malapit sa dati niyong tirahan ng malayo kong kamag-anak. Kaya may natuluyan kami. Segunda naman ni Mang Nardo. Mukhang mahalaga ang dahilan niyo mga kaibigan. Kung ba't kayo na pa rito? Mahalaga talaga kaibigan. Nagmadali talaga kami sa pagpunta rito bago pa mahuli ang lahat. Ano ba yun mga kaibigan? Ay papasukin mo muna sila Berto para makapag-usap tayo ng maayos sa loob. Sigurado na gutom na rin ang mga kaibigan mo. Pagsingit naman ni Lola Arya. Pinapasok namin sa loob ng bahay si Mang Gogoy at Mang Nardo. Pinainom namin sila ng kape at hinainan ng makakain. Doon ay ibinalita niya sa amin ang isang impormasyon na labis na nagpasaya sa amin ni Tatay Berto. Buwat sa pinsan ko ang impormasyon na ito kaibigan. Ayon sa kanya na buhay pa umano ang sanggol na dinukot ni Lokring sa sinapupunan ng isang babae na tinatawag sa pangalang Perta. Paliwanag ni Nardo. Sigurado na may dahilan silang panatilihin na buhay ang sanggol. Isang sugapang mga aswang ang kanilang lahi kaya imposible na hayaan nilang itong mabuhay nang walang sapat na dahilan. Tama ka po Tita Arya, may dahilan kung bakit hinayaan ni Lokring na mabuhay ang sanggol. Ano ba kasing dahilan ng aswang mga kaibigan? Dahil anak ni Brando ang sanggol. Nagulantang kami sa revelasyon ni Mang Gogoy. Hindi kami makapaniwala na may malalim palang dahilan. Kaya kami patuloy na ginagambala ng mga nilalang. Paano nangyari yung kaibigan? Hindi ko maintindihan. Paulit-ulit na ginagahasa ni Brando si Perta. Ayon sa aking pinsan na kanilang kamag-anak na ginagawa niya yun tuwing umaalis ka para mangisda. Ginagamitan niya si Perta ng hipnotismo para mapasunod. Lumalabas si Perta na wala sa kanyang sarili palagi. Napakawalang hiya ng Brando na yon. Kailangan na mabawi ko ang sanggol. Hindi man ako ang ama nito. Ngunit nagmula pa rin yun sa pinakamamahal kong asawa.
Iyon nga ang aming ipinunta rito. Gusto namin na mabigyan ng linaw ang iyong mga katanungan. Gustong gusto kong sumigaw sa galit dahil sobra-sobra na ang ginagawa ng mga asubang nakalahi ni Brando sa aking pamilya. Labis-labis na pahirap ang naranasan ni Nanay Perta sa kanilang kamay. Bakit kailangan pa nilang malipol ang buo kong pamilya? Dahil sa takot ni Lukring na mawala ang kanyang apo. Ang tanging alaala na mayroon siya sa kanyang anak na si Brando. Sa dami ng babae, bakit ang asawa ko pa? Malamang ay may nakita si Lukring kay Perta, kaya iyon ang kanyang napili para maanakan ng kanyang anak. Subalit sa kamalasan ay napaslang mo si Brando, kaya lalong umigting ang pagnanais niyang malipol ang iyong pamilya. Paliwanag naman ni Mang Gogoy. Babawiin ko ang sanggol. Anak ko ang batang yun. Wala akong pakialam kung anuman o si Brando ang kanyang ama. Sa puso't isip ko ay anak ko ang ipinagbubuntis ni Perta. Ganoon nga anak, hindi makakamit ni Perta ang katahimikan hanggat naroon ang sanggol sa poder ng mga halimaw na halangang kaluluwa. Pagsingit ni Lolo Amorsolo. Ano ng plano mo ngayon, kaibigan? Kukunin ko ang sanggol. Sa anumang paraan. Abay, tutulungan ka namin dyan, kaibigan. Sigurado na marami ang tutulong sa atin doon. Matagal na naming hinihintay na magkamali ang angkan ni Lukring para mapalayas. Wala kaming katahimikan dahil sa takot na isa sa aming mga anak ang mapunta sa kanila. Masyado na silang mailap na gumawa ng pagkakamali sa taga roon dahil alam nila na may sapat kaming kakayahan para mapalayas silang lahat doon. Sasama kami ni Kaloy sa inyong pagbabalik. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa tulong niyo, mga kaibigan. Sumama nga kami ni Tatay Berto sa pagbalik ni Mang Gogoy at Mang Nardo sa kanilang baryo. Labis ang aming kasiyahan dahil marami ang nagboluntaryo na sumama sa pagbawi ng aking kapatid. Nakilala namin ang pinsan ni Mang Gogoy na tumimbre ng impormasyon tungkol sa aking kapatid. Isa din siyang aswang na labas-pasok sa pamayanan kung saan nakatira ang pamilya ni Brando at Lukring. Mayroon na rin siyang sariling pamilya pero salungat sa pamumuhay na kanyang kinagisnan ang pinapamulat niya sa kanyang mga anak. Biktima lamang ang pinsan ni Mang Gogoy sa pangyayanggaw kaya naging aswang. Pulido ang ginawang plano sa pagsugod sa pamayanan kung saan nakatira si Lukring. Pinalibutan ng kanilang kabayan sa gitna ng palaisdaan. Nagulantang na lamang sila nang biglang lumiwanag ang buong paligid. Nagtangka pa silang tumakas ngunit uli na ang lahat dahil napapalibutan na sila ng taong bayan. Lalong dumami ang mga taong nakikibahagi sa pagsalakay. Lahat ay may hawak na patalim na gawa sa bagakay. Napilitan namang mamagitan ng pinakamatanda sa angkan ni Lukring. Ano ba ang inyong pakay? May nagawa ba kaming kasalanan sa inyo at naisipan niyong sumugod dito? O sisa pa ng matanda. Nagpatiuna si Tatay Berto para kausapin ito. Gusto kong mabawi ang bunso kong anak na dinukot ni Lukring sa sinapupunan ng aking asawa. Nagutos ang matanda na iharap sa kanyang harapan ng buong kamag-anakan ni Lukring. Nakita namin ni Tatay Berto na mayroon ngang sanggol na hawak ang matanda. Magsalita ka nga, Lukring. Alam mo ang batas na pinapairal ko. Bakit humantong sa ganito? Gusto mo bang maubos ang lahi natin? Sigaw ng matandang babae kay Lukring. Pinaslang nila ang anak ko si Brando. Nararapat lamang na paslangin ko silang lahat. Pinaslang? Tahimik na namumuhay ang pamilya ko. Anong ginawa ni Brando? Sa pilitan niyang ginamitan ng hipnotismo si Perta para mapagsamantalahan at mabuntis. Gabi-gabi niyong ginagambala ang pamilya ko hanggang sa nagdesisyon akong lumaban. Noong mapaslang ko si Brando, pinaslang mo rin ang asawa ko. Pagkatapos mong madukot ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi ka pa nakontento. Isinama mo pa, Lukring, ang buo mong pamilya para maubos kaming lahat. Sino ang mapanlamang? Ako ba? Sumenyas ang matandang babae sa kasamahan niyang aswang na hawakan ng buong kamag-anakan ni Lukring. Malinaw ang pagkakamali na nagawa ng pamilya mo, Lukring. Ginambala niyo ang mga nilalang na tahimik na namumuhay. Ngayon, ipinauubaya ko na sa pamilya ng taong inagrabyado nyo ang inyong magiging kapalaran. Kunin ang sanggol
at ibalik sa kanyang totoong pamilya. Utos ng pinakamatandang aswang. Iniabot ng isang aswang ang aking kapatid na nakabalot sa tela. Nang gilid ang luha ko dahil sa wakas ay nabawi namin ang aking bunsong kapatid. Ano ang inyong kahilingan para lamang hayaan mo kaming mabuhay? Tanong ng pinakamatandang aswang. Gusto kong paslangin niyo ang buong kamag-anak ni Lokring para masigurado ko na wala namang gugulo pa sa aking pamilya. Kailangan niyo ring lisanin ang lugar na ito para magkaroon ng katahimikan ng mga taong nakatira dito. Masusunod ang kahilingan mo. Pagsangayon ng pinakamatandang aswang, nagbagsakan ng buong kamag-anak ni Lokring sa lupa nang isa-isa silang pugutan ang ulo ng sarili nilang kalahi. Humiling naman ng mga kalahi ni Lokring na hayaan silang madala ang gamit na may katumbas na halaga sa kanila. Hindi umalis ang taong bayan hanggat hindi nakakaalis ang kalahi ni Lokring, lula ng naglalaki ang bangka. Sinunog ng taong bayan ang kanilang mga tirahan. Walang iniwang bakas ng kanilang pamamalagi roon. Nagpasalamat kami ni Tatay Berto sa baryong yon na tumulong para makamit namin ang hustisya at mabawi ang aking kapatid. Uuwi na tayo, Kaloy. Magsisimula tayong muli kasama ng dalawa mong kapatid. Magkakaroon na ng ganap na katahimikan si Nanay, Tay. Sigurado na magiging masaya na siya sa kabilang buhay. Si Lola Arya nag-aalaga sa aking bunsong kapatid hanggang sa natuto itong maglakad at mabigkas ang salitang Tatay Berto. Siguro ngay anak ni Brando ang bunso kong kapatid dahil wala itong pagkakahawig kay Tatay Berto. Sa kabila ng katotohanan yun ay hindi nabawasan ang pagmamahal ni Tatay Berto sa aking kapatid. Itinuring niya itong tunay na anak. Naisipan ko ng mga panahong yun na bata pa si Tatay Berto, kaya kinausap ko siya na pwede siyang mag-asawang muli. Pagkalipas nga ng isang taon ay mayroong ipinakilala si Tatay Berto sa amin. Ako na ang nagtaguyod sa aking dalawang kapatid dahil may naiwan namang kabuhayan ng aking lolo't lola. Nagkaroon pa kami ng dalawang kapatid sa ikalawang pamilya ni Tatay. Mapalad kami dahil nakatagpo si Tatay Berto ng babae na katulad ni Nanay Perta na mapagmahal at maasikaso. Hanggang dito na lamang po, Sir Joseph, ang napakahaba kong kwento. Lubos na gumagalang, Kaloy, sa probinsya ng Guimaras.